Salamat na nagkasama-sama muli tayo at tayo po ay patuloy na binibigyan ng kagalakan ng Panginoon upang makinig ng kanyang salita. Salamat po sa bawat isa, sa mga bagong naka-tune in ngayon. Welcome po sa ating Bible study. At ngayon naman po, pangingitian natin ating Panginoon at para siya po ay pangiti natin at siya po ay ating handugan ng malakalangit na mga papuri. At sa gabing ito, maghahati po ng ating awitin sa mamagitan po ng ating minamahal na Sister Janet. Sister Janet, good evening po. Ayan po. Magandang gabi pong muli sa ating lahat at inaanyayahan po ang bawat isa na umawit po tayo sa Panginoon at tunay na karapat-dapat ng Lord ang Panginoon sa ating mga papuring awit. Awitin po natin ng You Deserve the Glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone.
every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm a friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find your way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm a friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Amen po.
Salamat po sa awiting iyan na nawa po'y napangiti natin at napapurihan natin ang Panginoon. At salamat din sa Sister Janet, sa buhay ni Sister Janet na patuloy siyang naglilingkod sa Panginoon. God bless you, Sister Janet. At ngayon naman po sa ating testimony, at sabi nga po natin, pangiti natin ang Panginoon dahil napakabuti niya at tunay na nagmamahal sa atin sa pamamagitan ng testimony ng bawat isa sa atin. Siya po ay mapapangiti natin sa gabi ito. Testimony po, bawat isa. Ako, te. Okay, Sister Helen. Opo. Magandang gabi po sa ating lahat sa gabing ito, sa bawat nakatune in. Salamat po sa Panginoon. Patuloy ko pong pinupuri, pinasasalamatan ang Panginoon sa kanyang walang hanggang kabutihan. Salamat sa patuloy niyang pag-iingat sa buong pamilya ko, sa paglayo po sa mga banta ng virus. Salamat sa Panginoon, talaga napakabuti ang Lord dahil iniingatan niya tayong lahat at maging sa pamilya ko. Ganun din po, salamat sa patuloy na pag-provide ng pinansyal sa kabila ng hirap ng buhay. Ganun din po, pinupuri ko ang Panginoon dahil si Philip ay naka-isolate at tuloy-tuloy na po yun. Hindi na po siya makabalik dito sa amin. Kaya salamat sa Panginoon sa mga panalangin natin na magkaroon na po siya ng trabaho. Bagamat allowance lang daw po yun, pero salamat sa Panginoon kasi nakapagsimula na po siya for international. Yun po yung inaano namin, pinapanalangin na makapag-international siya kasi bawat apply po niya, hinahanapan po siya ng experience for international. Kaya salamat po sa Panginoon, sa mga panalangin nating lahat, ni Pastor, tayong lahat po. Salamat dahil nakapagsimula na po siya. Napakabuti po ang Lord kasi hirap na rin po ako sa sa paghahanap buhay. Nag-aaral si Dia. Hindi ko po kayang paaralin si Dia kung ako lang po mag-isa. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan ay nagkaroon na po ng linaw ang pagtsatsaga at pagtitiis po ni Philip na kahit wala po siyang sahod ni Cinco doon po sa pag-utility niya. Yun po. Salamat po sa Panginoon. Yun lang po. Purihin po ang Panginoon. Thank you po, Sister Helen, sa iyong testimony sa Panginoon at tunay nga napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Tayo lang po ay maniwala at magtiwala sa Kanya dahil siya po ang Diyos natin makapangyarihan, wala pong imposible. At salamat din po sa Panginoon sa answered prayer. Amen po. Another testimony po. Ay, ako po magpapasalamat, Sister Adeline. Opo, Sister Ellie. Yan. Sa Panginoon po ang kapurihan sa gabing ito na muli ay nagkatipon tayo at nagkita-kita muli tayo bagamat through Zoom lang. Pero nakakabusog po ng pakiramdam kasi nakikita pa rin natin yung isa't isa kahit hindi na tayo nakakalabas ng tuloy-tuloy o kaya araw-araw hindi tayo makakalabas at hindi tayo nakakapunta sa ating church, pero andito pa rin, nagkikita-kita tayo. Parang dagdag kalakasan din at siyempre hindi tayo hindi tayo nalulungkot na hindi natin nakikita ang isa't isa. Higit ko rin na pinasasalamatan ang Panginoon dahil si Ivan po ay babalik na rin po doon sa barko na sinasakyan ni Brother Celso. Sa Sabado po, loloobin niya na makabalik siya doon at siya po ay mag-a-act na as oiler at pinasasalamatan ko ang Panginoon dahil yung start niya na nag-training siya doon. Ngayon naman,
nung pag-uwi ay pinag-training siya ng mga training for oiler. Ngayon, nung natapos na, habang inaayos yung kanyang ng DCOC niya na sinasabi ng na-training niya para siya mag-oiler, ay papupuntahin na siya doon sa barko. Kaya pinasisalamatan ko ang Panginoon na nung tinawagan niya yung kanilang operation manager ay pumayag na siya ay pumunta na doon sa barko. Kaya sa Panginoon po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Dahil ang Panginoon ang siyang tumutugon, sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 33:3, na kung tatawag ka sa akin ay tutugunin kita at ipapakita ko sa inyo ang mga mahiwagang bagay na hindi nyo pa lubos na unawaan. Kaya salamat sa Panginoon na yung ating mga panalangin ay dinidinig ng Panginoon. Yun po. Sa Panginoon po ang kapurihan. Salamat po. Thank you po, Sister Ellie, sa testimony mo at purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Sige po. Meron po ba another testimony po? Ay, ako po. Ako po. Yes, Sister Norma muna po. Sino ba? Sige po. Sige po. Susunod ka, Sister Norma. Sige. Ay, purihin ng Diyos. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na yung tama nga, totoo, na hindi naman po lahat ng dala ng salot na virus na ito ay may kabutihan din po idinulot, lalo po sa atin. Na maraming taon hindi tayo nagkikita, hindi nagkakabalitaan, pero through Zoom, eto, abot kamay lang tayo. Nagkita-kita tayo. Kaya ang Panginoon Diyos ay may plano sa lahat ng bagay. Pinagkaroon niya tayo ng ganitong pagkakataon na magkasama-sama. At tunay na yung kalakasan, yung biyaya, pagpapala, sabi ko nga, hindi po nawawala. Nandiyan. Sa kabila po ng mga krisis na nangyayari, ay ang biyaya po ng Panginoon ay patuloy. Tuloy-tuloy. At ang isa ko pa pong ipinagpapasalamat, hindi ko na hingi ng prayer noong linggo, ay yung apo ko, na si Michelle ang pangalan, isa siyang medtech, ay tinawagan na po, nag-flight kahapon, hinyatid ng mga anak ko sa airport, patungong Utah, North America. Medtech po siya. Matagal na po siyang naka-apply noon, pero dahil nga sa mga lockdown, ay nauntol. Pero ngayon po ay nandoon na siya. At napakabuti po ng Diyos dahil ang kanyang mga magulang ay nasa California. Kaya ang naghatid lang po sa kanya ay yung si Janet, saka yung ate niya, kung natatandaan ni Pastor, yung Mickey na ate niya, yun ang naghatid at saka po yung mga anak ko lang. Ako po ay gusto ko sana pero senior nga, sa bahay lang. Ayun, yung nalaman pong prayer. At ngayon, sa awa po ng Diyos, nasa mabuti na raw po siyang kalagayan doon na ang mga kasama niya, yung mga classmate niya noon sa UST, meron silang isang dorm na doon sila tumitira. At ang mga kasamahan niya ay napakabuti. Kaya ang Diyos po ay talagang kapag plano niya, kapag kakalaoban niya, wala pong imposible. Hindi namin akalain na matatawagan na makakapunta ron na wala pong ginastos lahat sa employer. Kaya purihin ng Diyos at ang panalangin naman po namin ngayon ay ingatan siya, maging matagumpay ang kanyang gawain doon. Kaya yon, hindi nga po naman siya mapuntahan ng kanyang mami at daddy dahil nasa California naman. Mga wala lockdown naman doon, wala pang vaccine. Kaya yun lang pang mga eskwela niya, mga kaibigan niya, ang kasama niya sa Utah, sa isang hospital. Napakaganda naman po nung ipakita yung hospital na pinuntahan niya. Kaya yun po, ang panalangin na lang ay mapabuti siya, ingatan siya ng Panginoon dahil ipinagkaloob na makarating siya ron. Yun po, at purihin ng Diyos dahil tunay na napakabuti. Ang biyaya ay laganap. Amen po. Amen. First name po, Michelle. Michelle ho ba? First name?
na apo nyo? Michelle po. Michelle. Michelle Elisango. Yan. Amen po, Sister Norma, sa testimony mo, sa kabutihan ng Panginoon. God bless po, Sister Norma. At meron po ba another testimony? Ay, Sister Che. Oo. Ikaw na pala, Sister Che. Magandang gabi po ulit sa lahat po. Ay tuloy po kami nagpapasalamat po sa araw na ito ay nadagdagan na naman po yung karagdagang edad kay Chelsea. 8 years old na po siya. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa kanya ng kalakasan at mabuting kalusugan sa mga anak ko, sa pag-aaral po nila. At patuloy po na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-provide niya po sa pamilya namin at sa patuloy po na pag-iingat kay Jess sa trabaho niya po. Yun lamang po. Salamat po. Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. Sister Che. Salamat sa testimony at salamat sa kabutihan ng Panginoon. At ngayon naman po ang testimony ng ating Brother Ray Quizon. Brother Ray. Dahil kabe birthday mo lang. Daming lechon. Sa picture po. Magandang gabi po sa atin lahat at digit po sa lahat sa ating pong minamahal na Panginoon. Ako po yung nagpapasalamat sapagkat sa totoo lang po, umabot ako sa ganitong edad. Biro pong blessing ngayon na ako po pa rin matandang-matanda na. Pero andito pa rin po ako at nakikijoin pa rin po sa ating mga ganito po. Na talagang, Andito tayo sa Panginoon. andito tayo sa Panginoon. Yun lang po napakalaking pagpapasalamat ko na. Sana po abutin pa ako ng 1 year po ulit para po lagi ako nakaka-join dito. Makita ko na sila Sister Norma, Brother Doming, o lahat po ng ating mga kapatiran, Brother Sister. Lahat po ng Sister at saka yun po ating minamahal na Pastor. Pagkaedad po kami kaya maraming salamat po at palagi po ako sumisigla, sumasaya pag nakikita ko kayo lahat. Maraming salamat po. Kanila po kalakasan at pagkapala na po para sa akin. Salamat po, Sister, Brother Matanda Ray. ko nga sa iyo eh. Ang tanda-tanda ko na, mas bata ka pa. Sister Norma, kayo po talagang parang hindi na bawal kasi yung idol naman. Pero nahangango kayo, Sister Norma. Walang idolism dito. Oo. Pero mo, isipor na ako. Purihin ng Diyos dahil yung kalakasan nasa akin pa rin. Opo. Another testimony po. Ako po ang mag-testimony. At salamat po sa Panginoon at sa Kanya lang po ang mga papurit parangal at sa gabing ito sa aking buhay. At sabi nga natin, pagkagising natin sa umaga, napakadaing na po thank you sa Panginoon. Hindi na po natin mabilang. Hindi na po natin maisa-isa. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya, sa tunay niyang great love and faithfulness sa aming buhay, ni Brother Ray, sa aking mga anak, sa aking manugang apo. Yun po. Salamat din po sa kalakasan namin na Brother Ray. Sa araw-araw, binibigyan niya kami ng kalakasan. Ganon din po ang pag-provide niya ng mga pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ganon din po ang pag-iingat ng Panginoon sa amin sa lahat ng uri ng karamdaman. At pinasalamatan ko rin ang Panginoon sa aking mga anak, sa kanilang mga trabaho, na bagamat hindi naman po sila natigil sa kanilang trabaho dahil trabaho po nila essential. Kaya po hindi sila nawalan ng trabaho. At yun po ang pinasalamat ko sa Panginoon. At tunay na napakabuti niya. At sa gabing ito, yung pong higit po sa lahat, pasasalamatan
po ang year 2020. At sabi nga, yun nga pong napag-aralan natin nakaraang linggo, salamat sa nagdaang taon na year 2020, bagamat tayo po ay nagkaroon ng mga trials na nahirapan tayo. Marami pong naging epekto sa ating buhay, sa trabaho, kalusugan, lahat yung nawala ng trabaho. Pero andun po yung kabutihan ng Panginoon na kahit po tayo nagkaganon, meron po siyang magandang ginawa sa atin. Kagaya nga po na sabi ni Pastor na tayo po ay tinuruan, bagamat alam natin na tayo po ay tinuruan ng Panginoon, na tayo number 1 po sa ating, bagamat tayo po ay hindi nakakasimba, wala po tayong personal na pagsimba sa ating church. Pero talaga namang napakabuti ng Panginoon. High-tech pa yung ating pananambahan ngayon. Biro mo, Zoom, dati hindi tayo nagsusum. High-tech pa tayo. Ay talagang napakabuti ng Panginoon. Dati wala tayong ganito. Kaya salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. At salamat sa Panginoon na tayo po ay tinuruan ng Panginoon na sabi nga natin, dati tayo hindi masyadong, ibang tayo ay laging nangangalaga sa ating kalusugan. Tayo po ay nagmamask ngayon, lagi tayo naghuhugas, basta lagi tayo nag-aalkohol. Talagang tayo po ay tinuruan ng Panginoon na tayo mag-iingat sa ating kalusugan, yung mga protocols na dapat nating sundin. At ganoon din po, sabi nga ni Pastor, tayo po ay nakapagtipid. Sa lahat ng bagay, nakapagtipid tayo dahil kuminsan kulang yung iba, short ng gastusin. Kaya kung ano po yung nasa atin, tayo po ay, kung ano po yung hawak nating mga pera, yun po yung pinagkakasya natin, tinuruan tayo magtipid ng Panginoon. At ganoon din po yung sa lahat ng bagay. At ito pong year 2021 naman, talaga rin pong i-welcome din po natin ang year 2021 dahil yun po ay talagang ginawa ng Panginoon para sabihin i-ready rin tayo bagamat may pandemic. At bilang isang anak ng Diyos, sabi nga po ni Pastor nung tayo pinag-aral natin ng linggo, ang tunay na Kristiyano, kahit ano dumating sa ating buhay, kahit napakahirap ang buhay, kahit anong mga trials, ang takbuhin po natin bilang isang anak ng Diyos, tayo po ay, ang takbuhin po natin ay diretso, hindi po natin lilingon sa ating pinagdaanan, kundi po sa future natin. Yung takbuhin po natin sa Panginoon. Kaya po, kailangan, sabi po nga ng napag-aralan natin, kailangan tayo meron tayong satisfaction at tamang direksyon ng ating buhay. Ganon din po yung tayong strong determination. At higit po sa lahat, ganon din po yung meron tayong self na discipline. Yun po, bilang isang Kristiyano, andun po lahat. At tayo po bilang isang Kristiyano, magpatuloy po tayo. Huwag tayong lumingon sa mga hindi magagandang bagay, kundi po yung sa Panginoon lang po tayo na kahit ano po yung dumating sa ating buhay, siya po yung asahan natin, siya po yung ating pagtiwalaan dahil siya po ang Diyos na hindi tayo iiwan, hindi pababayaan. Yan lang po, salamat po. Ako din. Si Ako din. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa buhay namin. Sa aking mga anak, sa aking mga apo, salamat sa protection na binibigay niya sa bawat sa amin, kay Pastor. At balita, babalik na ako sa Amerika. Ayaw ko sana. Kasi nga, ang talagang original na plano is si Pastor ang mauuna babalik sa Amerika.
Ang kaso, nakita namin yung green card ko is mai-expired na sa February. Kaya kailangan makabalik ako before ng February 24. Kailangan makabalik ako kasi i-renew. Hindi ako makapasok sa Amerika pag wala expired na yung green card ko. Kaya babalik ako ng Amerika, maiwan si Pastor. Pero wala namang pagbabago dahil yun nga ang sinasabi niyo, sa bago nating teknolohiya, nandiyan pa rin tayo, magkikita-kita pa rin tayo. Yung program, gagawin pa rin natin yan, Sister Adelina, walang pagbabago. Kaya, pag-pray nyo yung biyahe ko next month, na maging maayos ang biyahe. At salamat sa Panginoon Diyos, sa gabay niya, sa bawat isa sa atin na patuloy na iniingatan tayo ng Panginoon Diyos. Maganda rin naman kasi ang biyahe, walang swab test, walang basta may mask lang ka. Saka kaya pag-pray yun na lang yung biyahe ko. Yun lang. Nalulungkot nga ako dahil mas gusto ko pa dito kaysa doon. Paiwanan yung mga halaman ko. Kaya pag-pray nyo yung biyahe ko, yun lang. Ayan po. Excited nga yung mga anak ko. Kinuha na ako kagad ng ticket. Masyado sila excited. Nagkuha na kagad ng ticket. Ang dami ng request na pag dumating ako, iluluto ko daw sila ng ganito, ganon. So, hindi pa nga ako nakarating. Nagre-request na. Kaya, salamat sa Panginoon Diyos sa mga provision niya na at nagpapasalamat din ako na yung sa mga anak ko na nagkakaisa sila. Sila ang sponsor namin Sila ang sponsor namin ni Pastor. Kaya, pray nyo naman yung biyahe ko. Yan lang. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Sister Linda, ilang buwan ka doon po? Ilang Baka buwan ka? mga hanggang May. Balik na ako May. Mga 3 buwan? Hintayin ko lang yung re-entry visa namin kasi lahat ng papel namin mai-expire nitong taon na to. Kaya kailangan I-renew lang po. I-renew lahat. Pati yung kay Pastor. Kaya siguro magpang-abot pa kami ni Pastor doon. Tapos, tsaka ako uwi. Pagkatapos mo, si Pastor naman po. Oo. Kasi yung si Rialin, uuwi. Kaya si Pastor, makaalis. Kaya, bago bumalik si Rialin sa Qatar, kailangan makauwi ako para may tao. Yun naman ang plano ng mga anak ko. Sila naman ang nagano Sige, sunod lang kami. Kaya pag-pray niyo yung mga biyahe namin ni Pastor. Pero wala namang pagbabago. Magkikita-kita pa rin tayo sa Zoom, di ba? Yung program Sister Antina, gawin pa rin natin yan. Opo. Wala namang problema. Kahit na si Pastor mapunta rin sa Amerika, wala rin problema kasi andyan yung Zoom. Kaya pasalamatan natin yung Panginoon Diyos na siya nagpo-provide ng mga yung technology na yan ng Zoom. Kaya na yung hindi tayo nagkikita, hindi tayo sa church, nandiyan siya. Amen. Amen. Sister Linda, salamat po sa Panginoon sa testimony si Sister Linda at God bless you, Sister Linda, at nawa po yan patuloy na ipag-pray ko po namin. Salamat po. Sige po. Meron po bang testimony, another testimony po? Si Raquel. Si Raquel. Ay, nakamute ka po. Nakamute ka, Kel. Pass mo na po. Pass ka. Ayaw mo sabihin na dapa ka? Okay po. Meron pa po ba? Sige po, kung wala na po, tayo na po ay dadako sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating minamahal na Pastor, Pastor John Dernila. Pastor, good evening po. Magandang gabi, minamahal. Salamat muli sa Panginoon. Tayo ay pinagsama-sama at medyo
naramdaman na natin yung lamig, ano? Pakalamig dito ngayon. Kaya medyo malamig. Mataas kasi bahay niya. So, Hindi, mga hanggang gabi. Pebrero yan. Hanggang Pebrero ang lamig yan. So, masarap matulog pagka malamig. No? Hindi na kailangan pang mag-air condition. Kasi malamig. So, may ipapakita kong retrato. Ewan ko kung matatandaan nyo ito. Matandaan nyo ba yan? Mga dalagang Pilipina. Oo nga, Pastor. Mga dalagang Pilipina. Sa anniversary yan. Oh, May special number tayo. Nagtaka ako bakit wala si Sister Ellie dito. Oo nga, ano. Ano kaya ang dahilan? Wala ba bakit ako wala dyan? si Sister Ellie? Wala ka dito, yo. Wala. Sister ko. Wala Lima ka lang po. sila eh. Oh. Ay, oo nga. Bakit Palagay wala ko, ako dyan? Probinsya. Umuwi ka siguro ng probinsya. Oo nga, may Sister Helen. pagkakataon. Baka nga. Sister Helen, wala din. Wala din eh. Baka hindi nyo pinaalam sa amin. Tingnan nyo. Ito eh. Bata pa si Sister Ligay. Mga itim pa yung buhok nyo eh. Oh. Ang gaganda pala namin Pastor nung araw. Kami ni Sister Helen, may picture kaming dalawa yan. Yung dalawa lang kami, meron kaming picture. Siguro yung naghatakan, halika dito. Ay, baka ano lang yan, naman naghatakan. Picture. So, mga memories yan, ano? Oh, thank you, Pastor. Mga retrato ay nakakapagbigay alaala sa ating nakaraan. Mga pinagsasabi. Kaya, Panginoon, na ngayon ay tayo patuloy na pinagsama-sama ng Panginoon sa kabila ng ating kalagayan, sa kabila ng pandemyang ito, ay patuloy na kumikilos sa bawat isa. Bagamat wala pa yung bakuna, marami ng pagtatalo nangyayari. Pinagtatalunan. Bakit ang gobyerno natin ay kayaan ng mga Pilipinong mamili ito nila. Kaya malaking dahilan kaya ang gobyerno ang pumipili, depende kasi kung gaano karami ang ibibigay ng nakaimbento ng vaccine. Kaya kung konti lang, syempre mas marami. Pag sinabi ang isa ay magbibigay milyon na dosage, ang isa ay 1 milyon, eh syempre sa 100 tayo para lahat mabakunaan. So dalawang sa Panginoon ang pinagtatalunan sa Senadong ito. Ano? Kung yung Russia o yung China. Kung alin po yung mas marami, yun ang kukunin ng gobyerno natin. So, ngayong gabi, ang pag-aaralan po natin ay ang mga pangalan, yung mga katawagan na binigay po, mga titulo ni Satanas. The names of Satan. At bakit natin pinapag-aralan ito? Alam niyo po, kaya natin pinag-aaralan ito mga pangalan at katauhan ni Satanas. Kasi kalaban natin siya, dapat kilala natin yung kalaban natin. Maging ang kanyang mga pangalan.
paano natin siya tatalo kung hindi natin kilala yung kalaban natin. Katulad ng virus, ng COVID-19. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi natin kilala. Hindi natin alam yung kanyang pagkilo. No? Ang alam lang natin, hindi natin nakikita yung ating kaaway. Pero hindi natin alam kung siya ay sumasabay sa hangin. No? Marami tayong hindi alam. Kaya sa paglipas ng panahon, unti-unti natin nalaman yung kanyang mga pagkilos. Kaya dahan-dahan ay naiingatan natin ang ating mga sarili. Kaya hanggang ngayon ay narito tayo, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na iniingatan niya tayo at nilalayo sa banta ng pandemya ito. So kailangan natin malaman ang mga pangalan po ng kaaway natin na si Satanas. So meron pong almost 28 na pangalan si Satanas. Kita nyo, so, napakarami. Kaya kung hindi natin alam, ay malamang na madadaya tayo ni Satanas. Dahil siya ay mayroong napakaraming pangalan. At number 1, ang kanyang mga papadayain ng mga tao, maging mga hinirang ng Diyos ay kaya niyong dayain. So, napaka-importante na kilala natin ang ating kalaban. Ang kanyang pamamaraan, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkilos ay dapat kilala natin at alam natin para malabanan natin siya. No? So, ang mga pangalan po na ibinigay dito ay mga names and titles listed ay in alphabetical order. Ano? Magsisimula tayo sa A hanggang sa letter T hanggang sa letter T. Kaya 28 po lahat ito. No? Kaya kung mayroon po kayong ballpen at saka papel, pagkakataon na natin ito na malaman po ang mga pangalan at mga titulo ni Satanas. Kung ang Diyos ay iba't iba ng pangalan, si Satanas po ay may iba't ibang pangalan din. Sabi nga, ang pangalan ng Diyos, kung isa lang, ay kulang para siya ay ating purihin. Kaya marami siyang mga sapagkat gusto niya na ang lahat ng tao ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. Si Satanas naman, kaya maraming mga pangalan para maging babala sa atin. No? Maging babala sa atin ang kanyang pagkilos at ang mga pangalang ito ay naaayon po sa kanyang mga pagkilos. So kung hindi natin siya kilala, malamang na tayo ay madaya. No? So ang una po ay letter A. No? Letter A. Na makikita po natin Pahayag 9:11. Oh. Kung meron po kayong Bible, ay buksan niyo po sa Pahayag 9:11. Yan po yung una. No? Unang, kasi alphabetical order. Oh. 9, ang talata po ay 11. Ang sabi po rito,
Ang hari nila ay ang anghel na bantay ng banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, nang ibig sabihin ay tagapagwasak. Yan po yung unang pangalan, Abaddon. Nang ibig sabihin po ay tagapagwasak o destroyer. Abaddon o Apollyon. Nang ibig sabihin po ay tagapagwasak. Mangwawasak, tagapagwasak. At sa English po ay destroyer. Revelation 9:11. Yan po yung una na titulo na ginamit po ni Satanas. Ang pangalawa po, letter A pa rin, no? Ay tinawag po siyang tagapag-usig. Revelation 12:10. Tagapag-usig. O sa English po ay accuser, no? Tagapag-usig, tagapag-akusa. Revelation 12:10. Yan po yung pangalawa. Kung naalala nyo, pinaglaruan ni Satanas si Job, no? At sinabi niya sa Diyos, kaya lamang tapat sa iyo yung anak mo na yan, na si Job, dahil pinagpapala mo siya. Subukan mong alisin ang mga pagpapala sa kanya, ay babaligtad yan. Sabi ng Diyos, sige, subukin mo. Huwag mo lamang kitlin ang kanyang buhay. Pinahintulutan ng Diyos na subukin. Kaya siya po yung tinatawag na accuser. Makikita po natin yan sa Job, Kapitulo 1, talatang 6. At ganoon din ang ginawa niya kay Joshua sa mga punong saserdote. No? Sa Zechariah 3:1. Inakusahan niya rin. Inusig niya rin. Ang pangatlo po ay adversary. No? Ano bang ibig sabihin ng adversary? Kalaban. Oppose. No? Yan po yung trabaho niya. Yan ang ibig sabihin ng adversary. To bind, cause distress, and oppose. No? Yan yung ginagawa po ng kalaban natin. 1 Peter 5:8. At ganoon din po sa unang Timoteo 5:14 hanggang 15. Siya yung adversary natin, yung kalaban natin na hindi po nakikita. At ganoon din sa Psalm 74:10. Ang pang-apat po, letter D. Siya po ay tinawag na angel of light. Angel of light. Si Satanas po yan, no? Angel of light. Anghel ng kaliwanagan. Sa 2 Corinthians 11:14. Anghel ng kaliwanagan. Basahin nga po natin yan. Bakit tinawag siyang anghel ng kaliwanagan? 2 Corinthians 11:14. Sabi po rito, hindi ito ang dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Yun. Mag-anyong anghel ng kaliwanagan. No.
magkunwari, mapagkunwari. Pwede siyang mag-anyo ng kaliwanagan, pero ang katotohanan, siya ay anghel ng kadiliman. Kaya, kung mahina-hina tayo, magkilates, ay maari talaga tayong madaya sapagkat pwede siyang mag-anyo ng kaliwanagan. No? Ganun siya katindi. No? Ganun din ang kanyang kapangyarihan. Maari siyang mag-anyo ng anghel ng kaliwanagan. So, ang sumunod po ay anointed cherub. No. Yan po ay makikita po natin sa Ezekiel 28:14. No? Mga itinalagang mga anghel. No? Nakatalagang mga anghel. Nakatalaga sila para para guluhin. No? Manggugulo. Ezekiel 28:14. Ang sumunod po ay makikita po natin sa Matthew 12:24. Yung salitang Beelzebub. No, Beelzebub. Mateo 12:24. ng Matthew. Sabi po riyan, nang marinig ito ng mga Pariseo ay sinabi nila, nakapagpalayas ng mga demonyo ang mga taong yan sapagkat binigyan siya ni Beelzebul ng prinsipe ng mga demonyo. Yan si Beelzebul, mga prinsipe ng mga demonyo. Beelzebul. Kaya prince of demons, no? Prinsipe ng mga demonyo. Yung salitang Beelzebub. No? Beelzebul sa Tagalog. Sa English po ay Beelzebub. Ang sumunod po ay makikita natin sa 2 Corinthians 6:15. 2 Corinthians 6:15. Yung pangalang Bilial. Bilial. Nang ibig sabihin po ay worthless, walang halaga. Reckless, hindi nag-iingat. At saka lawless, walang batas. Yan pong ibig sabihin ng Bilial. Walang halaga, walang pag-iingat, at walang batas. Mga outlaw. No? Walang batas-batas sa kanila. And then letter H. Nasa letter D na tayo. No? Letter D. Ito yung lagi nating naririnig, nababasa sa Biblia. Yung salitang deceiver, mandaraya. Sino po unang dinaya ni Satanas? Yung unang mga magulang natin, si Adan at Eva. At ginamit niya, kinote niya ang salita mismo ng Diyos. No? Sa Genesis chapter 3, verse 1 up to 7. Kaya mahusay siyang mandaya. At ang ginamit niya ay salita ng Diyos, no? Para dayain. Sabi niya, pag kumain kayo niyan, hindi kayo mamamatay. Magiging Diyos kayo. Kaya ang nangyari ay natokso si Eva.
Kaya nung ialok niya ang bunga, ay kinain din ni Adan. Kaya pareho silang pinalaya sa halamanan ng Eden. At pinabantayan yung halamanan na yun ng anghel para hindi sila muling makabalik doon at walang sino mang maaring pumasok doon para tumikim at kumain ng puno na pinagbabawal. So, ang pandaraya ni Satanas ay yung pinakapinal na pandaraya ni Satanas ay ang pagkatapos ng millennium, yung 2,000 years. No? Pagkatapos ng malasap ng maraming pagpapala mula sa Diyos, yung buhay na ganap at kasiya-siya. At sa panahon ng millennium ay gagapusin ng Diyos si Satanas at ihulog doon sa banging malalim at pabantayan sa mga anghel. Pero pagkatapos ng 2,000 years ng millennium ay pakakawalan si Satanas at muli siyang mandaya. Kaya ang malaking katanungan dyan, madadaya pa ba yung mga mananampalataya na nasa maluwalhating katawan? Yan yung mga katanungan. Ibig sabihin, yung glorified body na, madadaya pa ni Satanas. Pagkatapos malasap ang 2,000 years na kumpletong kapayapaan at kasaganaan, hindi po madadaya yung mga glorified body. Ang madadaya po yung mga naligtas doon po sa tribulation. Meron pa kasing maliligtas doon. At imagine, 2,000 years. Naligtas sila dahil sila ay nanindigan, no, kay Kristo sa huling pagkakataon. Kaya naligtas sila pero hindi sila glorified body. At sila'y mga anak, no, dadami rin yung mga mananampalataya na yun. Dadami rin dahil 2,000 years. Kaya pag tinukso ni Satanas at pinalaya pagkatapos ng 2,000 years, palalayain si Satanas at muling manukso. At ang sabi ng Biblia, no, sa Revelation 20 verse 7 and 8, marami ang matutukso at kasing dami ng buhangin sa dagat. So yun yung final na panunukso ni Satanas. No? Marami siyang malilinlang, no? Marami siyang madadaya sa huling bahagi. No? So the next is makikita natin sa John 8:44. At ganoon din po sa talatang 48. Yung salitang devil. 8:44 ng 8:44 ng John. Buksan po natin ating mga Bible, ano, para makita po natin ang pangalang ito ni Satanas. 8:44, sabi po niya, ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa ay kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Kahit kailan, kung siya ay nagsisinungaling, likas ito sa kanya sapagkat siya ay
sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, ang ibig sabihin po ng slanderer ay sinungaling. Yan po ay pangalan ni Satanas. So, marami tayong nalaman na yung diablo o yung the devil, ang ibig sabihin ay slanderer. Mapagpanirang puri. No? Naparito siya para mangwasak at pumatay. At siya'y ama ng kasinungalingan. So itong title na ito, yung demonyo o devil, diablo, ay napakaraming beses po ito na mababasa natin sa Biblia. Ginamit ito na title ng almost 35 times. Dito po sa Bagong Tipan. Madalas natin nakikita ito sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung salitang diablo. O sa English po ay devil. Ang ibig sabihin ay slanderer. Na panirang puri, ama ng kasinungalingan. So sa verse 48, kung titingnan natin, sabi ng verse 48, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi ba tama ang sinabi namin ikaw ang Samaritano at inaalihan ng demonyo? Demonyo. The devil. Sa Revelation 12:3, tingnan natin kung ano naman po yung pangalan niya dyan. Sa Revelation 12:3. Sige nga, kung sino ang mauna. Revelation 12:3. Ano po yung pangalan ni Satanas dyan? Ano po? Pulang dragon, Ah. Pastor. Pulang dragon, isang pulang dragon na napakalaki. Yan. Dragon. Ito po may 7 ulo at 10 sungay. At may corona ang bawat ulo. Every time na mag-New Year ang mga Chinese, yan ang ginagamit nila, yung dragon na yan. Yung mga Chinese. Mga dragon dancer. Ano? Sampung sungay. Simbolo ng Satanas yung dragon. Chinese, ano? Satanas dragon. Ano? At ito pong salitang dragon o pangalan ni Satanas na dragon ay 12 beses po ito makikita in the book of Revelation. No? Sa aklat po ng pahayag ay 12 beses itong binanggit. Yung pangalan po ni Satanas. Kaya merong tinatawag na Great Dragon dahil sa kanyang kapangyarihan. At tinawag din siyang horrible. Red Dragon because of the horrible bloodletting he has caused throughout the centuries. Kaya tinawag din po siyang dragon kasi nakakatakot ang kanyang anyo. Nakakatakot yung kanyang kaanyuan. Kaya ang dragon ay isa sa mga pangalan po ng Satanas na kinatatakutan. Kaya kung hayop ang dragon, hindi nyo ba itatanong na sa arka na pinreserve ng Diyos
doon sa barko ni Ninue. Meron kayang dragon doon? Meron kayang dragon? Pares-pares na dragon? Yun po yung tanong. Meron kaya? Kaya sabi ni brother, wala. Dinosaurus daw yun. Sa Chinese po, parang ang dragon totoo eh. Pero tayong mga Pilipino, hindi tayo naniniwala daw na mayroong dragon. Ang dragon, si Satanas. No? Si Satanas ang dragon. Nag-aan yung dragon. No? Kaya pag nagagalit tayo doon sa tao na mukhang dragon, mukhang dragon ka naman. Di ba? Kaya nakakatakot ang anyo ng dragon. So yun po yun. Yung Revelation 12:3. Nakakatakot ang kanyang kaanyuan. Then, sa Isaiah po, siguro dito na tayo magtutok. Isaiah 59, verse 19. Buksan natin ating mga Bible sa Isaiah. Isaiah 59:19. 59:19. Ang alam niyo. Ang sabi po rito, 59 verse 19, ang ngalan ni Yahweh ay katatakutan ng taga-kanluran at dadakilain sa dakilangan. Tulad ng rumaragasang baha, darating si Yahweh ng bugso ng hangin. Tingnan nga po natin ang Matthew 13:39. Parang hindi angkop yung Isaiah 53:19. Ano? 13:39. 13:39. Sabi po ng 13:39, ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ano po ang doon? Ang hula nyo, ano po yung pangalan ng Diablo ron? Kasi nakuha na natin yung pangalang Diablo ay si Satanas. Diyan po, ano po ang nakikita nyo na pangalan ni Satanas? Diyan sa talatang yan ng Matthew 13:39. Kaaway. Ano po siya? Kaaway. Enemy. No? Siya po ay kaaway. Yes. No? Kaaway ng Diyos at kaaway ng lahat ng mananampalataya. Kaya kung kaaway po natin si Satanas, ay wag natin tawagin siya sa kanyang pinakamagandang pangalan. Kung minsan, pag tinawag natin si Satanas, tinatawag pa natin taning. Taning. Away po natin yan . Kailangan po wag natin siya tawagin sa kanyang pinakamagandang pangalan. Kailangan po tawagin natin siyang kaaway. At kailangan, dahil kaaway natin siya, kilala natin siya. Paano natin siya matatalo? Paano natin matatalo ang isang kaaway kung hindi natin kilala? Kaya nga, kinikilala natin yung mga pangalang ito. No? Para
magkaroon tayo ng ideya kung paano natin siya labanan. Hindi natin siya malalabanan sa pamamagitan ng ating katawan. No? Malalabanan natin siya sa pamamagitan po ng Espiritu na nasa atin. No? Espiritu Santo na tinanggap po natin nung tayo po ay sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tandaan natin, ang mga anghel na hinulog dito sa lupa sa pangunguna po ni Satanas ay mga nilikhang espiritu. Kaya hindi natin sila pwedeng labanan sa pamamagitan po ng ating katawan. Ang panlaban po natin ay espiritu na tinanggap po natin buhat sa Diyos. At ang espiritong ito ay nananahan sa atin para tulungan tayo na labanan ang kaaway natin. Kaya ipinakikilala ng Biblia kung sino yung kaaway natin at kung ano yung mga pangalang ito para magkaroon tayo ng ideya at babala kung paano natin siya lalabanan. No? Kaya napaka-importante po yung pag-aaral na ito. At first time ko po itinuro ito. No? Ito po yung kauna-unahang pagturo ko sa mga kompletong pangalan ni Satanas para maging babala po sa isa sa atin ang kanyang mga pamamaraan, no? Ang kanyang katusuhan. Sabi po, is like a roaring lion. No? Naghihintay at naghahanap ng masisila. Na kung hindi tayo magiging mapagbantay, hindi tayo mag-iingat, kaya tayong ilampaso ni Satanas. No? Kaya tayong dayain. Maging sino ka man. No? Kahit na ikaw ay lingkod ng Diyos, kaya ka ni Satanas. No? Kung hindi tayo maging maingat at kung hindi natin siya kilala, yung kanyang mga pamamaraan, yung kanyang mga scheme. No? Kaya sa panahon ngayon, ang pamamaraan ni Satanas ay napakatindi. No? Yung mga lingkod ng Diyos, unang-una, yung isisilaw ka muna sa salapi. No? Isilawin ka sa salapi. Pag hindi ka nadala sa salapi, gagamitan ka niya ng mga babae. Ganun ang mga pamamaraan ni Satanas. Babae ang kanyang gagamitin. Pag hindi ka nakuha siya, o kaya yung pride of life. No? Ang punta naman at ang pamamaraan si Satanas para tayo po ay dayain. So, nawa ang ilang mga pangalang ito, no? Nasa letter, ano pa lang tayo? Letter E, no? Sabi ko, matatapos tayo sa letter S. Kaya marami pa po. Marami pa mga pangalan. At yan po ay tatalakayin natin sa susunod na pag-aaral. Hallelujah. So, hanggang dyan na lang muna ang ating pag-aaral patungkol sa pangalan ni Satanas. Maaaring may mga katanungan kayo na ito pong liwanagin patungkol po sa paksang ito. Meron po bang gusto magtanong? Kasi kalamitan, nakala natin si Satanas yung may sungay, saka may buntot. Sabi po ng Bible, si Satanas pwedeng mag-anyo ng anghel ng kaliwanagan. Magkunwari. Kaya hindi totoo na si Satanas po ay may sungay. Pwede siya mag-anyo anghel ng kaliwanagan para dayain ang tao. Maging ang mga hinirang ng Diyos.
Nag-anyo siyang dragon. No? Nag-anyo siyang ahas. Matandang ahas. At kung ano-ano pa. No? So, batay. Pwede siyang mag-anyong virus. Pwede siyang mag-anyong kayamanan. Pwede siya sa lahat. Kaya kailangan natin ang ibayong pagbantay at pag-iingat. Sa tulong at biyaya po ng banal na Espiritu na nasa atin, na nagbigay sa atin ng kaloob ng discernment, no? Ay makikilala natin siya. Pwedeng gamitin ni Satanas ang kaibigan natin na hindi mananampalataya, no? Para tayo ay iligaw. Kaya kailangan natin bayong pag-iingat. So, God bless you po sa mga lahat na naka-tune in ngayong gabi. Thank you sa inyong walang sawang pakikinig at tatala ng mga talata sa Biblia. Pagkat ito po ang paraan natin para tayo ay lumalim. Sabi nga ng bispo kasama kong sa CFC, Eloy Kabilan, yung kanyang pangalan. Ito po ay bispo ng Conservative Baptist. Ang ginagamit po nila na pagtuturo sa kanilang church sa halip na Bible study. Ang ginamit po nila na termino, liya. Sa atin, Bible hour, di ba? Yung sa kanila, ang termino nila, truth encounter. Truth encounter. At ang kanilang mga itinuturo ay katulad din sa atin, puro doktrina. Para lalo pong tumatag at lumalim ang pananampalataya. So, napaka-importante po ang doctrine. No? Pagkat ito po yung para Diyos, para tayo ay patatagin. Para makapag-ugat malalim. No? Hindi tayo kayang ibuwal yang ito na sumasalanta ng marami. So, hanggang dyan na lang muna at ipagpapatuloy natin sa susunod na Miyerkules. Thank you, Pastor. Salamat po sa Panginoon sa kaalaman na yan. Salamat din po, Pastor, at sa napag-aralan natin ngayon sa names and title of Satan, na tayo po ay nagkaroon ng para po tayo magkaroon ng babala sa mga pagkilos po ng mga Satan sa napag-aralan po natin ngayong gabi. Salamat po, Pastor, and God bless po. Sudako tayo sa ating pong sama-samang panalangin. At pinasasalamatan natin ang Panginoon kay Brother Celso. Salamat, Brother Celso, na nakasama po namin kayo ngayong gabi. At salamat din, Raquel, na nakasama namin kayo ngayong gabi. Salamat din, Pastor. Praise the Lord. At may mga immediate na prayer request na itataas po natin sa Panginoon. Raquel, prayer request mo? Magpapaano ho kayo, papalaboratory
Huwag ko kayo matakot Opo, magpa-laboratory. magpapalaboratory po ako bukas kasi yun ang bili ng doktor. Tapos yung x-ray ko, doon sa pagkakadapa ko, kasi kumikirot yung tuhod ko. Hindi ako, pagka matutulog ka na, minsan masakit talaga. Laging alay yung tuhod ko. Hot Nakikilos compress. naman. Mag-hot Nakikilos compress ko na. na kayo. Nakikilos ko naman siya. Nakikilos Nung gumaling kasi yung sugat ko, doon sumakit yung tuhod ko. Kaya sabi ng doktor, ipa-x-ray kong araw. Tapos at the same time, magpa-laboratory na rin ako ng dugo. Binigyan niya ako ng request. Bukas pa ako, kaya fasting ako ngayon. I-hot Sana compress naman mo kaya. Hot compress. Hot compress. Kung may fracture tuhod nyo, hindi kayo makakalakad. Kung may fracture po yun, o kaya dislocation, hindi kayo makakalakad. Nabugbog lang ho siguro yun. Kaya nga, Medyo mag-hot compress ka. Hot compress. O sige po, gagawin ko yung hot compress. Subukan nyo po. Nilalagyan ko lang ng salompas yung tuhod ko. Kahit na ngayon may salompas pa rin siya. Maaaring nabugbog lang po yan. Opo, sana maging okay naman po yung laboratory ko bukas. Yun lang po yung pagpipray ko. Pasalamat sa Panginoon Diyos. Sige po. Tama po natin sa panalangin. So, anyone else? Wala pa? Wala na? Kumusta dyan, Brother Celso, sa barko? Okay lang kami ito, Pastor. Panalangin ko lang abdi na sige og trouble din akong mga machineries dire dito. Malamig po ba dyan? Sa inyo? Malamig po ba? Malamig, Pastor. Malamig. Parang ibang bansa. Dito nga malamig. Kagabi, naka-jacket. Ngayon lang, medyo di na masyado. Hallelujah. Malakas ang hangin dito. Okay. Hapon. Simula nung linggo, nagtago kami. Linggo, Lunes. Hapon lang kami nakabalik. Malalaki alon. Malaki din. At saka malakas ang hangin. Wala namang bagyo. Pero malakas ang hangin. Kaya maginaw. Malakas ang alon. Malalaking alon. Wala namang bagyo. Okay, sige. Manalangin, at hingin natin sa Panginoon, huwag nang pagtalunan ang vaccine. No? Kung ano po yung dumating, yun ang gamitin natin. No? Kung ayaw naman natin, hindi naman tayo pipilitin. Ayaw natin magpabakuna. Nasa sa atin po yun. Yun ang kalayaan doon. Ayaw natin magpabakuna. Nasa atin po yun. Pero marami po sa mga great leaders natin na nagpabakuna. No? Yung mga mananampalataya sa Amerika ng mga leaders. Sa bakuna po. Ang mga ininom. So, let's pray po. Manalangin tayo. Sama-sama manalangin at hilingin natin sa Panginoon yung kanyang paggabay sa atin, pagbibigay sa atin ng karunungan at saka discernment, no? Lalo na sa mga tao ngayon na marami po ang gumagawa ng paraan para mabuhay sila, marami po ang mga nanloloko. No? Kailangan tayong mag-ingat din. So let's pray. Aming Diyos, nagpapasalamat kami at patuloy kaming magpapasalamat sa inyo sapagkat meron kaming Diyos na hindi nagbabago.
Diyos ng punong-puno ng pag-ibig, Diyos na laging nakatunghay sa amin sa lahat ng aming mga ginagawa. Diyos na nakikita ng lahat ng aming buhay. At salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan at nilalayo sa anumang uri ng panahon. Sa gabi ko, O Diyos, buong pagpapakumbaba na kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga karumihan, mga kasalanan. Pakalinisin mo kami, pakabanalin, at paging dapatin, Panginoon, upang makakaasa ng katugunan buhat sa inyo, O Diyos. Lord, sa gabing ito, sama-sama po namin itinataas sa inyo si Raquel, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng laboratory bukas. Lord, we pray na magiging maayos po yung result ng kanyang laboratory. At higit sa lahat, Panginoon, ang magiging maayos din ang result ng kanyang x-ray sa kanyang tuhod. Lord, we ask for your divine healing. Iunat nyo nga, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay at idampis sa kanyang tuhod na meron pong mga kirot siyang nararamdaman. Naniniwala kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kaginawaan sa kanya pong pagtulog ngayong gabi. At we pray, Lord, na magiging maayos yung kanyang laboratory bukas. Ayun din po ang maganda sa kanya, physically. At dalangin ko, Panginoon, ang maayos na pangangatawan bukas para sa kanya. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang patuloy na pasasalamat sa apo po ni Sister Norma na nakarating po siya sa Utah. At salamat din, Panginoon, sa maayos na work. And we pray for your protection din, Panginoon, sa kanya, maging sa kanya pong mga pamilya na malayo sa kanya. Patuloy kong dalangin, Panginoon, na ikaw ang aming inaasahan na siyang patuloy na magpoprotekta sa amin sa anumang uri ng virus. Lalo na, O Diyos, sa mga karamdaman na maaari pong magpahina sa aming mga katawang lupa. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong kapangyarihan na siyang lumukob sa amin para maranasan namin, O Diyos, ang iyong pangangalaga. Sapagkat ikaw ang aming pastol, ikaw ang aming Diyos na hindi nagpapabaya. At tinataas din namin si Philip na naka-check-in na ngayon, Panginoon. Yes, Lord, at hindi na namin siya makita dahil matutuloy na siya sa barko. Dalangin ko, Panginoon, na iayos mo lahat. Ikaw ang aming inaasahan na mag-aayos ng lahat ng kanyang mga pagproseso ng mga papeles at ng kanyang pagsakay. Patuloy mo siyang bigyan ng lakas ng loob, Panginoon. Pagkat ito po yung unang pagkakataon na siya po ay makasakay sa overseas na barko. Dalangin ko, Panginoon, na patatagin mo ang kanyang loob at bigyan mo siya ng patuloy na inspirasyon, lalo na sa kanyang mga plano sa buhay. Tulungan mo siya na magiging matatag. At dalangin ko, Panginoon, na magkaroon nawa siya ng mga Kristiyanong kasamahan doon sa barko. Yes, Lord. Hallelujah. Pray, Lord, ikaw din ang aming inaasahan na maging buhay siyang patotoo sa barko na kanyang sinasakyan. Makilala kayo bilang isang Diyos at tagapagligtas ng mga gamitin mo siya na buhay na instrumento, Panginoon, sa barko na kanyang
sasampahan. Ang sambahayan ng mga Agoncillo ay patuloy po namin itinataas. Yes, amen God. Dali- Hallelujah. Ganun din ang kagalingan po ni Jonah na hinihingi po namin sa inyo. Patuloy din namin dalangin, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Gungab at ang pamilya po ni Janet at ang kanyang mga anak. Ang patuloy na pag-kup-kup nyo sa kanya at pagbibigay po ng maayos na kalusugan ay aming pong hinihingi. Ang Quezon family, tinataas po namin sa trono ng iyong biyaya. Ang kanilang mga anak at apo na malayo po sa kanila, dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na proteksyon at pangangalaga mo sa kanila at paglayo sa anumang uri ng karamdaman. Aming Diyos, tinataas din namin sa trono ng iyong biyaya si Sister Ligaya sa gabing ito, Panginoon. Abot siya ng iyong kapangyarihan. Pagaanin mo, Panginoon, ang mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Lalo na, O Diyos, ang kanyang tuhod ay tinataas po namin sa trono ng iyong biyaya. Bigyan mo siya ng kaginawaan at bigyan mo siya ng patuloy na lakas na nagmumula sa inyo para makadalo po siya sa mga gawain. Ang sambahayan po ng Pulicar ni Onche ay tinataas po namin sa trono ng iyong biyaya. Ganon din, Panginoon, tinataas ko rin si Cheche at saka si Jessie. Tuloy mong palalimin sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya at patatagin, Panginoon. At salamat sa 1 taon na dinagdag mo sa kanilang anak. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. At patuloy naming dalangin ang iyong pagkilos sa pamilyang ito. Lord, sa gabing ito, buong pagtsatsaga, nilalapit din namin sa inyo ang mga Valdez family. Si Mayan, nalangin ko rin, Panginoon, ang batang ito. Gamitin mo rin siya bilang buhay na patotoo sa araw-araw. Si Christian at ang kanyang ina. At kung ano man po, Panginoon, ang kanilang pinagkakakitaan, i-bless mo ito, Panginoon. I-bless mo ang lahat po ng mahanap buhay ng inyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, na malagpasan namin ang aming sitwasyon, ang aming kalagayan. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang mga kapatid namin na nawalan po ng trabaho. Magbukas kayo ng pintuan ng oportunidad sa kanila at patuloy nilang maranasan ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. At tinataas din namin ang mga Katarinin family, Lord. Your whole protection sa buong pamilya po ng mga Katarinin, lalo na kay Brother Celso, nandun po sa barko. Patuloy na pag-iingat, pagkup-kup niyo sa kanya. At paggamit mo sa kanya, Panginoon, bilang buhay na patotoo sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Ingatan mo ang barko na kanilang sinasakyan. At ganoon din, Panginoon, ang kumpanya. I-bless mo ang kumpanyang ito para maging daluyan, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala. Aming Diyos at aming Ama, papasalamat kami na patuloy mo kaming pinagsasama-sama. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga kalagayan, nararanasan pa rin namin ang kagalakan sapagkat nagkikita-kita kami sa pamagitan po ng teknolohiya. Tinataas ko rin at patuloy na itinataas sa trono ng iyong biyaya ang nalalapit po na pagbabiyahe ni Sister Linda. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang magpala at maglayo sa anumang uri ng kapahamakan. Ihanda mo siya physically sa kanya pong biyaheng ito patungo po sa California. Bagamat wala pang vaccine, Panginoon, dalangin ko, Diyos, na ingatan mo siya
At kung loobin mo, Panginoon, niya sa Amerika, doon po siya masasaksakan ng vaccine. Dalangin ko ang lahat ng ito, Panginoon, na may pagpupuri at pasasalamat. Aking mga anak, itinataas ko rin sa trono ng biyaya ang mga apo at ang ating mga mahal sa buhay. Ang aming pong buong pamilya ay buong pagtitiwala na itinataas po namin sa inyo. Sa aming pagtulog ngayong gabi, Panginoon, tinukumit po namin ang aming mga buhay sa inyo. Dalangin ko, Diyos, bigyan mo po kami ng isang maayos at masarap na pagtulog. Kapahingahan ng aming mga katawang lupa para maranasan ang iyong kapangyarihan sa araw-araw. Dalangin ko, Panginoon, na ilayo niyo kami sa mahigpit na mga pagsubok na maaaring magpahina ng aming pananampalataya sa inyo. Bagkus palakasin mo kami spiritually and physically. Ang aming mga lupang katawan para malabanan po namin ang mga karamdaman na maaaring pong dumapo sa aming mga katawan. Patuloy na ingatan mo kami at proteksyonan mo kami, O Diyos. Itago mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak para walang sinumang maaaring pong gumalaw sa amin. Salamat po sa lahat at tinataas po namin sa gabing ito ang mga sipon at ubo ng inyong mga anak. We ask for your divine healing, Lord, in the name of Jesus of Nazareth. We claim healing. Receive your healing touch, Lord, para sa inyong mga anak. Thank you. At salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Sa inyo ang pinakamataas na papuri. Alwalhatian, karangalan, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailan pa man. Amen. At amen. 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 Hallelujah. Amen po. Amen. Hiling ko po ang lahat na lumapit saglit po sa camera. Kukunan ko lang po kayo ng picture. Ayan. Acknowledge po natin si Brother Celso. Nandyan po si Brother Celso, naka-join. Kamusta po, Brother Celso? Ayan po. Smile po. 1, 2. Hi, Brother Celso. Gandang gabi okay po. Lang. Kayo, kamusta din? Ayos naman po. Saglit lamang po. Kakount po ko. 1, 2, 3, smile. Yan. Gandang gabi po sa lahat. Happy birthday kay Chelsea. Ayan. Gabi po sa lahat. God bless po. Sister Joy, Sister Norma, Brother Doming, Sister Adelina, Sister Ellie. Sister Rially. Gandang gabi po, Tay. Ganda. Sister Linda. Sister Linda. Gandang gabi po. Brother Ray. Sister Norma. Wala si Cheche, wala si Chelsea.